Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Check na araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang panig man ng mundo sa DZRH Radio, Digital TV at social media platforms. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, ang inyong pambansang health checker. Samahan niyo po ako at ang ating guest expert para pag-usapan ang napapanahong paksa tungkol sa ating kalusugan at kagalingan dito lang sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Ilang tulog na lang at maririnig na natin ang singlamig na tinig ng Kapaskuhan. Walang iba kundi si Mang Jose Marichan. Yes, health checkers, isang linggo na lang at months na. Mabilis na lang lumipas ang mga araw at malapit na ang kapanganakan ni Baby Jesus. At dahil nabanggit na rin natin ang salitang baby, kasama po natin ngayon ang isang eksperto sa breastfeeding. Opo, ang buwan ng Agosto ay tinaguri ang Breastfeeding Awareness Month. Ang pagpapasuso ay hindi lamang pagkain, kundi proteksyon at pagmamahal mula sa ina. Pero sa dami ng hamon ngayon, lalo na para sa mga working moms, paano natin masusuportahan ang mga nanay sa kanilang breastfeeding journey? Papakilala po natin ang kasama po natin, isang dalubhasang nurse educator, faculty member sa University of the Philippines Manila College of Nursing under Maternal and Child Specialty Group at kasalukuyan pong nagpapatuloy sa kanyang Doctor of Public Health sa Mahidol University, Thailand. Kasalukuyang nasa Bangkok para din sa ASEAN Breastfeeding Congress. Lubos po ang ating pasasalamat at kahit busy siya, kasama natin siya ngayon para pag-usapan ang kahalagahan ng breastfeeding para sa ating mga sanggol. Welcome back to Health Check Plus, Professor Efredine Amo-Aniello. Magandang araw po, Prof. Len. Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-suporta ng ating Health Check Plus, and of course, happy Breastfeeding Month to everyone. Hello mga health checkers, it's nice to be with you again, and maraming salamat po sa bumubuo ng programa ng Health Check Plus sa pag-imbita muli sa akin upang magbigay mensahe at kaalaman tungkol sa pagpapasuso. Tama po yan, Prof. Leno. At kami rin po dito sa Health Check Plus ay natutuwa na napaunlakan niyo po ang aming imbitasyon. So, mga health checkers, ang tema po ngayong buwan ay prioritize breastfeeding, create sustainable support systems para bigyang ditiin ang importansya at kahalagahan ng malakas na suporta para sa mga nanay sa pamamagitan ng mastong nutrisyon, rest at emotional care para i-sustain ang breastfeeding na nakakapagligtas ng napakaraming buhay ng mga sanggol. So simulan na po natin, paano nga ba ito gagawin, no? Prof. Len, unang tanong po, para sa mga nagbubuntis nating mga health checker at bagong silang na mga nanay, Prof. Len, bakit po mahalaga na ang breastfeeding ang dapat para sa mga sanggol? Okay, Teacher Ellie, maraming salamat sa tanong na yan. Ang breastfeeding actually ang pinaka mainam para sa sanggol dahil ito ay natural at ito ay kumpletong pagkain para sa kanilang paglaki at kalusugan at marami siyang pangunahing dahilan. Kaya pinupush natin na magpasuso ang mga nanay ng breast milk. So ito ay may kumpletong nutrisyon. Ang gatas ng ina ay may tamang kombinasyon ng protina, ng taba, ng carbohydrates, ng vitamina at mineral na eksaktong kailangan ng sanggol sa kanyang unang 6 na buwan ng buhay. And nagbabago ang komposisyon ng gatas ng ina ayon sa edad ng sanggol at sa pangangailangan ng bata. So ito ay hindi ito nagagawa ng formula milk, only breast milk. And another reason is that ito ay proteksyon laban sa sakit. May tinatawag tayong mga antibodies at immune factors
malamang nakapakinig na ng ating mga taga-suporta ng IgA, lactoferrin, and lysine na tumutulong laban sa infeksyon at pinabababa nito ang panganib ng pagtatae ng pulmonya, otitis media or yung tinatawag nating ear infection at iba pang karaniwang sakit ng sanggol. Plus, mga health checkers, pagsuporta rin, no? Pag nagpapasuso tayo, ang breast milk ay sumusuporta sa brain development. Meron itong tinatawag nating DHA at iba pang fatty acids na nakakatulong sa pag-develop ng utak at mata ng sanggol at napatunayan na ang mga batang exclusively breastfed ay kadalasang may mataas na cognitive outcomes at school performance, o diba? And then, ang isa pang importanteng rason is yung bonding at emotional security. So, ang breastfeeding ay nagbibigay ng skin-to-skin contact at nagpapalakas ng attachment at emotional na seguridad ng bata. Plus, hindi lang sa bata may benepisyo ang pagpapasuso ng gatas ng ina. So, sa nanay naman, nakakatulong sa mas mabilis, no, na pagbalik ng matres na ito yung tinatawag nating uterine involution. So, bumabalik siya sa normal na laki at nakakabawas ng panganib sa breast at ovarian cancer. Plus, sa pag-aaral, no, nababawasan din ang pagkakaroon ng type 2 diabetes at postpartum depression. And the last reason, no, kung bakit pinupush talaga natin na magpasuso ang mga nanay, dahil ito ay because of accessibility at saka sustainability, libre po ang gatas ng nanay at laging available, kaya nakakaiwas sa malaking gastos ng pamilya. Wala rin itong basura o polusyon, kaya nakakatulong sa kapaligiran. So, ang daming benepisyo na pwedeng ibigay sa atin ng breast milk, no? Pag ang nanay ay nagpapasuso. Prof. Len, napakalinaw po no, at talagang napakadaming mga benefits nito. Hindi lang pala to para sa mga bata, no, or sa baby, kundi pati na rin sa nanay, no. So, hindi lang basta gatas, mga health checkers, kundi protection, nutrition, bonding, emotional security, no, ng mag-ina, ang hatid ng breastfeeding. Napakaganda po niyan, Prof. Len. Tama, Teacher Ellie. Pumapasok na po yung ating mga tanong, no? At isang tanong po dito sa ating social media platform, Prof. Len, inaalam niya po kung normal lang daw po ba na tila kaunti ang gatas na lumalabas sa kanyang suso? Sabi po dito ng isang bagong nanay mula po sa Nueva Ecija. 1 week old pa lang daw po ang kanyang anak, Prof. Len. Napakaganda ng tanong niya, no? Oo, normal lang na sa umpisa ay kaunti pa lang ang lumalabas na gatas ng nanay. At ito yung mga paliwanag. So, sa unang araw, ito yung may lumalabas na gatas sa nanay. Tawag dito ay colostrum. Ito yung unang 2 hanggang ika-4 na pagkatapos manganak, colostrum ang lumalabas. Kaunti lang ito, and sometimes yung mga ibang nanay patak-patak lang minsan, and it's okay, normal lang siya. Pero sobrang masustansya at puno ng antibodies na nagsisilbing unang bakuna ng sanggol. At hindi kailangang madami ang lumalabas na colostrum dahil maliit pa ang tiyan ng newborn. So halos kasing laki lang siya ng cherry or sa bubot na kalamansi. Okay? So, ganun kalaki lang ang stomach capacity ng mga sanggol. And then, pagdating naman ng tinatawag nating milk coming in. So, karaniwan, sa araw na 3 hanggang 5 araw ng postpartum, dumarami na ang gatas. Okay? Dumarami na ang gatas, tinatawag natin itong mature milk. And mapapansin ng nanay na mas mataas o mas mabigat o puno ang kanyang dibdib. So dumadami na ang production ng milk. And then
Depende sa supply at demand. Ang dami ng gatas ay nakadepende kung gaano kadalas dumedede, of course, ang sanggol. So, mas madalas na pagpapasuso, mas maraming gatas na napoproduce. So, ito yung tinatawag nating principle of supply and demand. And then, mga dahilan kung bakit kaunti ang gatas, malamang dahil hindi madalas dumedede ang sanggol or hindi tama ang latch. So, ito yung mga dahilan: stress, pagod o kakulangan sa tulog. And then, ang nanay pwedeng nag-undergo ng cesarean delivery or delayed ang initiation ng breastfeeding. And then, may mga condition din ang ina, no? May mga hormonal imbalance, may ilang sakit o pag-inom ng certain medications. And then, ano ang pwedeng gawin para dumami ang gatas ng isang nanay? So, siguraduhin na tama ang latch at position ng sanggol. And then, again, skin-to-skin contact para mas stimulate ang milk production. Ang nanay kailangan magpahinga, kailangan kumain ng masusustansyang pagkain at uminom ng sapat na tubig. And then, iwasan ang bottles, ang pacifiers sa unang buwan para hindi malito ang sanggol, okay, sa pagpapasuso. Yung tinatawag nating nipple confusion. So, yun, Teacher Ellie. Napakadami po pala ng factors, Prof. Len, no? Kung bakit ito nangyayari na parang feeding natin ay konti ng gatas na lumalabas sa ating mga breast, ano? So, Prof. Len, marami po kasi tayong mga nanay rin na nag-wonder or nag-worry kung tama na po ba ang dami ng kanyang napapasuso sa kanyang sanggol. Tulad po nung nabanggit natin kanina, merong mga nag-worry, nakakaramdam ng worry na, tama ba to? Ito lang talaga ang dami ng aking milk, ano? Ano po ba ang tamang sukatan ng pagpapasuso sa mga sanggol, Prof. Len? Alam mo, Teacher Ellie, magandang tanong yan. And maraming nanay actually ang nag-aalala kung sapat ba ang gatas ng kanilang na ibibigay sa kanilang sanggol. Hindi natin direktang nasusukat ang dami ng gatas habang sumususo ang sanggol, pero may mga sukatan or palatandaan na nagsasabing tama ang dami ng pagpapasuso. So ano-ano itong mga palatandaan na to? Number 1, pag-ihi ng sanggol. Okay? So, sa ikalawang linggo pataas, dapat may 6 o higit pang basa na lampin or diaper sa loob ng 24 hours. At ang ihi ay dapat malinaw, dapat ay or hindi mapusyaw na dilaw, hindi kulay tsak. Okay? So, dapat malinaw siya. And then, ang isa pang palatandaan, pagdumi ng sanggol. So, sa unang linggo, madalas at malambot ang dumi ng sanggol. And then, sa ika-4 at 6 na linggo, pataas, maaring hindi na ganoon kadalas. Pero kapag dumumi na, so malambot pa rin siya at hindi matigas. Okay? And then, tingnan din natin ang paglaki at pagdagdag ng timbang ng ating mga sanggol. So, bahagyang bumababa ang timbang ng sanggol sa unang 3 hanggang 5 araw. Pero dapat, tandaan natin na bumabalik sa timbang ng kapanganakan sa loob ng 2 linggo. And then, pagkatapos nito, tuloy-tuloy dapat ang pagdagdag ng timbang at paglaki ng sanggol ayon sa growth chart ng WHO. Kaya napaka-importante may check-up sila o pumupunta sila sa kanilang mga doctors or sa health center para ma-monitor. And then, ang isa pang palatandaan is yung pag-uugali, no? Habang at pagkatapos. So, habang pinapasuso si baby at pagkatapos ng pagpapasuso kay baby, maririnig o makikitang lumulunok
Okay? Lumulunok ang sanggol and then matapos dumedip, so nakikita natin nagiging kalmado siya at kontento siya, hindi iyak ng iyak na parang gutom pa. So ayan yung mga palatandaan. And lastly, yung itsura at sigla, no? Yung itsura at sigla ng sanggol, kaya dapat marunong tayong mag-observe sa ating mga sanggol. Ang sanggol ay alerto kapag gising at may magandang muscle tone. Imagine, no, at that young age nakikita na natin ang muscle tone ng batang satisfied sa gatas ng nanay. At may malusog na kulay ng balat. So hindi ito naninilaw, okay? So maganda, no? Maraming benepisyo talaga ang gatas ng ina. Prof. Len, di pala nabibilang sa mga baso, no? Yung tamang sukat. So, napakaganda po at kaya napakahalaga po mga health checkers na may gabay tayo mula sa mga eksperto, gaya po ni Prof. Len, ano? Prof. Len, yung susunod po nating tanong, may paraan po ba na siguraduhin may gatas po ang breast ng isang nanay? Meron po ba kaming dapat natandaan na dapat gawin para masiguro po ito? Okay, so gaano ba katagal ang breastfeeding period? So usually yan yung mga tanong ng ating mga taga-subaybay. So, okay, pag sinabi nating exclusive breastfeeding, okay, so ito yung unang 6 na buwan, walang ibang pagkain or walang ibang inumin kahit tubig maliban lang sa gatas ng ina. At pagkatapos ng 6 na buwan, ito na yung sinisimulan ng 6 months, no? Na mag 6 months na dapat nang bigyan ng complementary food. So ito yung mga malalambot na pagkain, ito yung pino, at masusustansyang pagkain kung anong meron tayo sa bahay. Kasi mas okay talaga na ang ibigay natin sa ating mga sanggol yung natural na pagkain, hindi yung available na instant food, okay, sa groceries. Kasi marami pa rin, no, na mga instant food na makikita natin sa mga groceries for babies. So, bawal po siya. Okay? Bawal po siya. Mas maganda na natural na pagkain ang ibigay natin sa baby lutong bahay. And then kabuang tagal, nire-recommend na ipagpatuloy ang pagpapasuso hanggang 2 taon or higit pa, kasabay ng ibang pagkain. And then, gaano kadalas ba dapat nagpapasuso, Teacher Ellie? So, base sa rekomendasyon ng World Health Organization, kailangan po padidehin natin ang ating mga sanggol, feed the baby per demand. So, kung gustong dumede ng sanggol, hayaan po natin siyang mag-enjoy na susuhin po yung breast milk. So, feed the baby per demand dapat. Walang oras, walang ilang beses, okay? But the recommendation now, ang bago is feed the baby per demand. Thank you, Teacher Ellie. Prof. Len, akala ng iba, fix lang yung schedule, ano? Pero iba-iba pa rin pala, depende sa baby. Pero, Prof. Len, kasi nabanggit niyo po kanina, bawal po kahit tubig for the first 6 months. Tama po ba yung narinig namin? Yes, bawal. Kasi mismong yung breast milk, may tubig na siya. So, dapat hindi mag-alala ang mga nanay, okay, na, baka mag-constipate ang sanggol kasi walang tubig. Don't worry po. The breast milk itself, punong-puno rin po siya ng water. So, it's a complete food. It's really the best food for our babies. So, wag po kayong mag-alala. Puntahan naman po natin ang ating mga activities. Mayroon po bang mga bawal na mga activities para po sa mga nanay na nagbe-breastfeed? Actually, tamang-tama yung tanong mo na yan, napakahalaga talaga na napapag-usapan din yan. Kasi may mga ibang nanay na akala nila pag nagbe-breastfeed, bawal mag-exercise. So, ang isa pa yung mga suot. Actually, mga sinusuot ng nanay. So, dapat komportable na bra. Tandaan po natin, dapat po komportable na bra. Gumamit dapat ng cotton or breastfeeding bra na walang underwire, no, sa ilalim. Kasi para hindi maipit ang daluyan ng gatas. So again, ang dapat isinusuot po, komportable na bra.
And then dapat yung damit maluwag or yung tinatawag nating breathable na damit, no? Usually naman mga simple shirts lang yan na maluluwag. So maganda rin po na cotton o tela na hindi mainit, no? At madaling hugasan. And then yung mga nursing tops, no? Dresses kung available. Kasi kung naririnig nyo po yung kangaroo mother care, so gumagamit po sila ng tops, no? So para pag skin to skin contact sila nung baby, no? So nakasupport po si baby using the nursing tops. So practical para sa madaling pagpapasuso to, no? Kahit nasa labas ang magnanay. And then in terms of exercise tips para sa mga nanay, so kasi ito yung mga talagang concern nila dahil tumaba sila, lumaki sila, dahil nagbuntis, nanganak, naging haggard. So dapat pag nag-exercise, magsimula ng dahan-dahan. Okay? Pwede ang light walking at stretching, okay? 2 to 3 times sa isang linggo pagkatapos manganak or ayon sa payo ng doktor, lalo na kung cesarean, kasi pag cesarean, nandyan pa rin, no? May masakit, kumikirot pa rin ang sugat. And then, yung pelvic, okay? May tinatawag po tayong pelvic floor exercise o yung Kegels exercise. So, ano po ba ito? Ito yung pinapalakas ang muscles ng balakang at pantog, no? Ng isang babae na makakatulong sa recovery ng isang nanay. And then, kailangan po yung ating posture, no? Yung ating awareness sa ating posture. Panatiliing tuwid ang likod, no? And kapag nagpapasuso, gumamit ng unan para hindi sumakit ang likod at balikat. And then, yes, mag-ehersisyo ng regular. You know, yung mga simple household chores, yung mga light aerobics or yoga, pwede naman gawin yan sa bahay. Makakatulong siya sa energy at saka sa mood, no? At milk letdown ng ating mga nanay. Then, iwasan muna ang mabibigat na workout. Despite gusto ko yan, okay? So, pag yung mga nagpapasuso, no? Iwasan muna ang mabibigat na workout hanggang payagan sila ng kanilang healthcare provider. And then, in terms of tamang hygiene, okay? Pasok na rin natin yung tamang hygiene sa dibdib at utong. Ang recommendation kasi is hindi mo naman kailangan laging linisin yung breast and nipple. Kasi kailangan makakuha din ng normal flora, no? Habang dumedede yung ating mga sanggol. And hindi kailangan madalas linisin bago magpasuso. Sapat na yung regular na naliligo yung nanay. And then, kailangan tandaan po natin, no, yung kamay, maghugas ng kamay bago magpasuso, no, napaka-importante po nito, or bago humawak sa suso para maiwasan ang infeksyon. And then, papaano ba natin maaalagaan? Kasi, pati pala nipple, no, pati pala utong dapat inaalagaan. So, pag may kaunting sugat po, or tinatawag nating bitak or nipple crack ang tawag dun sa English, maaring ipahid, no, yung patak ng sariling breast milk at hayaan siyang matuyo, okay? So, ang galing lang kasi natural siya na may healing. Alam naman natin, ang breast milk meron siyang healing properties. And iwasan ang paggamit ng mga harsh creams, mga ointments, maliban kung ito ay nireseta ng doktor. So, and lastly, siguro napaka-importante talaga, pahinga at sapat na tulog. Kasing halaga siya ng hygiene, kasing halaga siya ng damit, no? Na ang sapat na pahinga, kailangan magpahinga tuwing natutulog si baby. Yun naman talagang strategy eh. So, kung natutulog si baby, parehas kayong napuyat, edi sabayan mo si baby na matulog sa umaga, no? Kung pinuyat ka sa gabi. So, yun lang. Kailangan maging practical lang tayo at maging smart na kung puyat kayo parehas, edi matulog kayo ng sabay sa umaga. So, yun, Teacher Ellie. Nako, Prof. Len, ang dami po naming natututunan mula po sa inyo, no? Mula sa nutrisyon,
hanggang sa hygiene, hanggang sa emotional na support para sa mga nagpapasuso, no? Break po muna tayo. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Wellness tips, susunod na. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Mga health checkers, for more kalusugan episodes ng Health Check Plus, visit our Facebook and YouTube channels. At para naman sa kalusugan tips, check our TikTok account.